Brothers and sisters in Christ, sa mga pumasok ngayon, meron kayo sa inyong newsletter tidings natin, meron kayo nito. Meron ba kayo? Meron tayo? Yes. Ang tawag po dyan sa ICA ngayon, Daily Reading and Small Group Guide. Okay? So, ang idea po, meron po diyang nakasulat na Day 1. Ano pong Day 1? Bukas, Monday. Day 2. Ano po yung Day 2? Tuesday. So, ang idea po, Day 3, Day 4, no? Day 5. Ang idea po, araw-araw, I encourage you, basahin niyo yung suggested reading sa Bible, tapos sagutan niyo. May 2 tanong lang, napakadali, no? Sagutan niyo. No? Sagutan niyo. Tapos, pag nasagot niyo na, meron pang guide kung anong ipag-pray niyo, dagdag niyo sa inyong prayer, right? Pagkatapos, ipunin niyo lang po, Monday, Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Friday. Pagka Friday night or Saturday, anumang oras, yung pamilya ninyo, i-gather ninyo, mga tatay, no? This is for you also, mga tatay. Kung wala pang small group, mga tatay o nanay, kung wala si tatay, i-gather mo mga anak mo na may hawak nito, may sagot sila lahat, and sit down and talk about it. O anong sagot mo sa day 1? Ganun lang. 1, 2, 3. Ikaw naman, ngayon, next, anong sagot mo sa day 2? Sharing lang ng sagot. And then allow the Holy Spirit to start discussion, no, tungkol sa Word of God. Okay? And by doing that, meron na kayong small group. Amen? Napakadali, di ba? Gamitin nyo lang po ang guide na ito. And kung ano man ang inyong experience tungkol sa paggamit ng guide na ito, let us know. Meron po tayong FB ng ICA. You can message us, message me, Pastor Buboy, our small group director, i-message nyo. Let us know how you are finding this material useful. So, nakita niyo po, sa isang papel, 2 na po ang pwedeng matupad. Ano yun? Yung daily quiet time reading and reflection. And then, pag nakumpleto mo na, pag nagsama-sama kayo sa small group, your small group time. Okay? So, huwag kalimutan po yan. So, brothers and sisters in Christ, anong background dito? 444 years bago dumating at pinanganak si Jesus, nasira po ang walls of Jerusalem, right? Kasi sila po ay nabihag, tinalo. And sira na po yung walls. Ilang taon nang sira ang walls? 140 years. Say, 140. Sa madalit sabi, sa bilang ng 140 taon, ang mga Israelita ay namuhay ng malungkot. No? Problemado, depressed, discouraged sila. Bakit? Yung kanila pong lungsod, sirang-sira yung walls. So every now and then, inaatake sila ng mga bandido. Wala silang kasiguraduhan, walang katiyakan. Ang kabuhayan nila, ang negosyo nila, maaring asenso na ngayon, bukas, may tulisan, sira na naman. So wala silang seguridad. Okay? Parang feeling nila, isa silang kahihiyan sa mata ng Diyos. Kasi sira na yung kanilang lungsod. Ang kanilang templo, bagsak. No? At ang kwento pong ito, sa series na ito, ay kung paanong ginamit ng Diyos ang isang ordinaryong tao na nagangalan. Anong pangalan? Nehemiah. Everybody say Nehemiah. Yes. Ano po si Nehemiah? Isa po siyang waiter. Waiter po. Pero ang maganda, hindi siya waiter sa ordinaryong restaurant. Sino ang kanyang pinagsisilbihan? Ang hari ng Persya. Ang tawag po doon, butler. No? Glorified butler. O kaya cupbearer. Ayan. Now, anong naalala nyo sa lesson natin last Sunday? Anong klaseng tao ang ginagamit ng Diyos? Ordinary. Na, anong merong katangian? Number 1, who knows how to sit down and pray. Number 2, who knows how to sit down and cry muna. And then number 2, who knows how to kneel down and pray. Pray naman. Cry yung una, pray yung pangalawa.
Tapos, pagkatapos na umiyak at nanalangin, number 3, stand up to act. No? Ayan. Yan po ang katangian na kita natin kay Nehemiah. Hindi po siya engineer, hindi po siya architect, hindi po siya kontraktor sa mga pagtatayo ng gusali, hindi po siya propeta, hindi siya mandirigma, hindi siya isang pari, isa siyang ordinaryong waiter, tagapamahala ng inumin ng hari. No? Subalit, kahit na ordinaryo lang siya, ginamit siya ng Diyos. Dahil, nagkaroon siya ng burden. No? Napaiyak siya sa problema na sinapit ng mga kababayan niya sa lungsod na pinanggalingan nila, no? Sa Jerusalem. Na-burden siya, no? Nabigatan siya sa sinapit ng Jerusalem at ng mga kababayan niya. So mga kapatid, in your notes, write this down. To make a difference in this world, para gamitin ka ng Diyos, para magpabago sa iyong buhay at sa buhay ng mga tao sa paligid mo, to make a difference in this world, you do not have to be the best. You don't have to be the best. Nehemiah was an ordinary guy, no? Siya lang yung tagatiyak na yung inumin ng hari ay walang lason bago inumin ng hari. You don't have to be the best. You just have to care the most. You just have to care the most. Yan po ang makikita natin kay Nehemiah. Isa siyang ordinaryong cupbearer. No? Wala naman siyang kakaibang katangian. Pero siya yung nagkaroon ng burden. And he cared so much. Anong nangyayari sa kanyang pinanggalingang bayan na sinabi niya, dapat may solusyon dito. At kung walang kikilos, ako na ang kikilos. No? He cared the most. At, mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin sa umagang ito is this. Kahit na feeling mo, hindi ka kakaiba, hindi ka excellent sa mga abilities, no? Hindi ka sobrang maraming pera na kaya mong tumulong kaliwat kanan, ordinaryo ka lang. Ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin, deaf man or hearing, is what? God can use you. Pwede kang gamitin ng Diyos because God wants to use you. Alright? Now, ang ilan sa inyo, marami sa inyo, kilalang kilala na ako. You know me very well. At sa inyong pagkakilala sa akin, alam nyo na hindi ako perpekto. Meron akong tinatawag na mga blind spots. Ano yung blind spots? Ang blind spot daw, mga kapatid, ay yung mga bagay na hindi mo nakikita tungkol sa iyo. Akala mo magaling na magaling ka, pero sa mata ng iba, hindi ka magaling. No? Kahinaan mo yon. Ang tawag doon, blind spots. Right? Kaya nga tayo tinipon ng Diyos bilang isang church. Alam niyo ba bakit? Para yung magtulungan tayo na i-remind ang bawat isa ang blind spot ng bawat isa. Kasi natural sa atin yan as human beings. We're not perfect, we have blind spots. No? Ang pamilya ko po, hindi rin perfect. At yan ay matinding na ipatunay ngayong 2015. Ang mga anak ko, they are less than perfect. Ang punto ko, mga kapatid, ganito. Kung isang hindi perpektong tao, no? At pamilya ay kayang gamitin ng Diyos, ano pa kaya kayo? Amen? So the point that God is trying to tell us in this series is God can use you. God uses who? Ordinary people. Tapikin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, pwede ka palang gamitin ni Lord. Yes. No? Pwede kang gamitin ni Lord. Now, kaya naman, ang gusto kong i-share sa inyo ngayon is to empower you and equip you, since alam na natin na kaya tayo at gusto tayong gamitin ng Diyos, bawat isa sa atin, I want to empower you and inspire you to really strive to become a leader. Everybody say leader.
Become a leader. No? Bakit leader, mga kapatid? Pastor, bakit mo ba gusto kami maging leader? Gusto mo ako maging leader? Alam niyo bakit? Kasi ang bawat isa sa atin ay kayang magbago ng bagay-bagay sa buhay. Correct? Each one of us, kaya nating magbago ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Tama ba? Yes. Pero, kung gusto mong baguhin ang mundo mo, baguhin ang mundo para sa kapakanan ng nakakarami, hindi mo kakayanin kung mag-isa ka lang. Amen? Kailangan mo ang tulong ng ibang tao. Maraming tao. And how can you do that? Paano mo makuha ang tulong ng ibang tao? If you become a leader. A godly leader, a great leader. Mga kapatid, I would like to take you and show you today na 3 bagay na sa tingin ko'y maisip mo pagkatapos nito, kayang-kaya ko yan. These are 3 things that a leader should do, and if you do this, you will move people, and you can influence and lead people and become a leader that God wants you to be. Number 1, ano po yun? Number 1, a world-changing leader, ang isang leader na talagang makapagbabago ng kanyang mundo. Ito may mundo ng pamilya niya, mundo ng kanyang kumpanya, o kaya church or small group. Ang isang leader na mapagbabago ng kanyang mundo is a leader who defines clearly the mission. Defines the mission clearly. Yan po ang isa sa mga pinaka-importanteng dapat ginagawa ng isang tao kung gusto niyang magamit siya ng Diyos sa pagtawag na maging isang leader. Anong leader? Move people from one place to a better place. Okay? Yan. Ito pong ginawa ni Nehemiah. Tinanong po siya ng hari. No? Kung kayo'y naggawa ng reading guide last Sunday, maging handa na kayo today. Tinanong siya ng hari, ano bang gusto mo, Nehemiah? Ito pong sagot ni Nehemiah sa talata 4. Basahin natin. Sabi ni Nehemiah, I prayed to the God of heaven. Sandali lang po. Ito po ay paalala sa atin na kung yung bagay na gusto mong gawin ay kaya mong gawin nang hindi ka tumatawag sa Diyos, marahil yung mission mong yun ay hindi nakakapag-glorify talaga sa Diyos na napakalaki. Kasi ang liit kayang-kaya mong gawin kahit na hindi ka magpipray Dapat, kung ikaw ay isang taong alagad ni Jesus, mananampalataya, dapat ang mission mo sa buhay ay matutupad lang sa tulong ng Diyos. Kailangan mo talagang magdasal. Alright? So, again, sabi ni Nehemiah, I prayed to the God of heaven. And then I answered the king. Anong sagot niya sa king? Basa. If it pleases the king, and if your servant has found favor in his sight, ano sabi niya? Let him send me to the city in Judah, where my fathers are buried. And then, mga kapatid, sa isang pangungusap, nilinaw ni Nehemiah ang kanyang misyon. Basa. So that I can... Alright? Can you say that aloud together? 1, 2, 3, sabi ni Nehemiah. So that I can rebuild the wall. Malinaw po kay Nehemiah. Nilinaw niya ang kanyang misyon sa kanyang sarili at sa mga taong nagtatanong. Anong misyon mo, Nehemiah? Anong gusto mong gawin? I want to go back to Jerusalem so that I can rebuild the wall. Mga kapatid, maraming pwedeng tutukan si Nehemiah. Pwede niyang sabihin, nais ko pong itaas ang ekonomiya ng Jerusalem. Pwede po niyang sabihin, nais ko pong pakainin ang mga gutom. Pwede niyang sabihin, nais ko pong magtatag ng isang ospital sa syudad ng Jerusalem. Pwede niyang sabihin, nais kong patalsikin ang mga tiwaling mga leader na hindi inaayos ang mga walls ng Jerusalem. Pwede niyang sabihin yon, mga kapatid. Pero anong pinili niyang misyon? I want to rebuild the walls. So mga kapatid, kayo, tayo din, sa buhay natin, marami tayong pwedeng paglaanan ng ating lakas, ng ating oras, ng ating talento at pera.
Marami po. Pero ang tanong ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon is this: malinaw ba sa iyo kung ano talaga ang mission mo na tinawag ka ng Diyos na tuparin mo? What is it that you want? No? What is God calling you to do? Ikaw ba'y nakapag-upo na at nagmuni-muni at inalam mula sa Diyos ano ba ang balak niya na tuparin mo at gawin mo sa buhay mo? What do you think God is calling you to do? Alright? So malinaw na malinaw. A world changer defines His mission clearly. Number 2, He will make His plans carefully. Marunong magplano. Maingat magplano. Ayan. Malinaw ang mission niya. Ano daw yon? To rebuild the walls. Tanong, paano? No? Paano niya to gagawin? Alright? Di ba may kasabihan tayo? When you fail to plan, you plan to fail. No? Para i-remind tayo na napaka-importante sa buhay na magplano kung paano mong tuparin ang mission mo o ang gusto mong gawin. Pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Okay? So, si Nehemiah, mga kapatid, dinitalya niya ang kanyang plano. Verse 6, basa. Paano natin makita to sa kanya? If it please the king to send me, sabi ni Nehemiah, so, ano sabi niya? I set a time. Sandali lang. Anong ginawa ni Nehemiah dito? Nagbigay siya ng schedule. I set a time. Naglagay siya ng schedule. Handa na siya, mga kapatid, pagpunta niya sa hari. Anong gusto mong gawin? I-rebuild the walls. Gaano katagal? I set the time. Nagbigay siya ng panahon. No? Kasama yan sa pagpaplano. Then, verse 6, basahin natin. Continue. Verse 7, ano sabi niya? I also said to him, tingnan niyo to ha, 2 request ni Nehemiah. Basa. Number 1, sabi niya, if it pleases the king, may I have letters to the governors of Trans-Euphrates so that they will provide me safe conduct until I arrive in Judah. So, may plano siya. Bigyan niyo po ako ng mga sulat mula sa mga governor na ito para bigyan ako ng traveling protection. No? Sulatan niyo po para makita nila na opisyal yung lakad kong ito. No? Galing po sa inyo. May approval ninyo. Number 2, anong sabi pa niya? Basa. May I have also a letter to Asaph, the keeper of the king's forest. Anong gusto niyang letter? Galing sa king, susulatan si Asaph para ano? Basa. So he will give me timber to make beams for the gates and for the city wall and for the residence I will occupy. Naghingi din po siya ng letter mula sa hari para si Asaph, siya yung tagapangasiwa ng mga puno, no, forest ng kaharian, ay bigyan siya ng kahoy, no, para sa pag-rebuild at pagpapatayo ng kanyang tirahan. Now, notice ninyo mga kapatid. Ito gusto ko ma-notice ninyo. The fact na alam ni Nehemiah ang pangalan ng keeper ng forest. Anong pangalan ng keeper ng forest ng hari? Asaph. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nag-research si Nehemiah bago siya face-to-face sa hari. Alam na niya kung anong kailangan niya. Ginawa na niya ang kanyang assignment. Right? Di ba? Kasi nung unang panahon, Mike, wala pa namang Google eh. Napagharap mo sa king, anong gusto mo? Sandali lang po Google, the name of the king's keeper of the forest. Walang Google noon. Walang internet. So, ang bilis niya sumagot, bigyan mo ako ng sulat mula sa governors and bigyan mo ako ng sulat para kay Asaph. Paano niya nalaman ang pangalan ni Asaph? Nag-research. Handa siya, mga kapatid. Ibig sabihin, nakaplano na. Anong hihingin niya? Alam na niya yung next step. Letters. No? So mga kapatid, anong lesson sa atin? Ang lesson po sa atin,
Una, alamin mo kung ano yung burden ng Diyos na parang tinatawag kanyang tumugon. Embrace it. Then number 2, what do? You make it clear and specific. You write it down. Gawin mong very clear. And number 3, you make plans. Planuhan mo. Paano mo to tuparin? Okay? What's number 1? How can you change your world? Define your mission clearly. What's number 2? Make your plans carefully. What's number 3? He inspired people passionately. If you want to be used by God to be a leader who will change the world with the help of other people, make sure you do number 3. You inspire people passionately. Alright? Kailangan mo na yung mission mo, yung gusto mong gawin, maibahagi mo sa kanila at sila din ay magsabing, sama kami dyan. Katulong mo kami, katuwang mo kami dyan. No? Partner kami dyan. Yan ang ginawa ni Nehemiah. Basahin po natin. Verses 17 to 18. Basa. Anong sabi niya? You see the trouble we are in. Anong sabi niya? The trouble we are in. Anong sabi? Siguro, kausap niya yung mga tao. Sabi, nakita mo niyo yung mga walls na yan? Kita niyo yung problema natin? Isa tayong kahiyan. Ha? Nakita niyo yung templong sira? Paano natin ma-honor si God niyan? Nakita niyo ba problema? Tinuro siguro niya yung mga moog. And then, basa, ano sinabi niya? Everybody. You see the trouble we are in? Jerusalem lies in ruins and its gates have been burned with fire. So parang ang dating niya, nakita niyo ba yung sirang yan? Hindi pwede yan. Problema yan. Hindi dapat magpatuloy yan. Correct? Pinakita niya. Kita niyo yung problema yan. No? And then he tells them, basa mga kapatid, anong ginawa? Paano niya in-inspire yung kanyang mga kababayan? Basa, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. Sabi niya, kahiyan yan sa Diyos, kahiyan yan sa lahat ng tao nakatingin sa atin. Nasira ang ating walls. So sabi niya, let us rebuild the walls para hindi na tayo nakakahiya. No? Sinasabi niya sa kanila, kasama natin ang Diyos dito. And then, basa everybody, ano sinabi niya? I also told them about the gracious hand of God upon me and what the king had said to me. So sinabi din niya, hindi tayo nag-iisa dito. Kasi kung isipin ninyo, I'm 2,000 kilometers away, pero tinulungan po, umuo ang hari. Binigyan ako ng mga dokumento, suporta, para papuntahin ako dito. Ano ibig sabihin nun? Ang Diyos ay nasa likod natin sa misyong ito. Katuwang natin ang Diyos. Gusto ng Diyos gawin to. So, ini-inspire niya yung mga tao, no? Tuloy, basa. Anong sinabi pa niya? Upon me, the king had said to me, and they replied. Ano sabi nila? Sumagot sila. Ano sabi nila? Let us start rebuilding. And anong ginawa nilang lahat? Basa? So, they began this good work. Tandaan niyo po, si Nehemiah po, isa lang pong waiter. Hindi po siya natural leader, natural inspirational speaker. Wala po siyang ganung reputasyon. Wala po siyang ganung background. Hindi po siya nag-aral sa universidad. Isang ordinary guy. He wasn't the best, but he cared the most. No? He cared the most. And imagine this, mga kapatid. Nung nakatayo siya, sa harap ng kanyang mga kababayan, ano sa tingin nyo nasa isip nila habang nakikinig sa kanya? Gusto ko lang ma-imagine nyo. Anong nasa isip nila? Imagine nyo to. Etong taong to, naglakbay ng 2,000 kilometro, walang kotse, walang eroplano, para i-rebuild ang walls. Anong nakikita ng mga taong nakikinig sa kanya? Seryoso tong taong to. Hindi nagbibiro tong si Nehemiah to. Mainit siya dito. Amen? So brothers and sisters in Christ, you can change your world. In fact, ang message ng Bible, nais kang gamitin ng Diyos para magbigay ng maganda, positibong pagbabago. Either sa pamilya mo, sa komunidad, sa iyong kumpanya, sa opisina, saan man. Nais kang gamitin ng Diyos to change your world. Right?
Only what? Number 1, you have to clearly define your mission. And number 2, you must learn to make plans carefully. And number 3, hindi mo kayang gawin to mag-isa. Pag si Lord nagtawag sa iyo para gawin ng isang bagay, tiyak ka, malaki yan. Malaking proyekto yan. And therefore, you need the help of other people. So number 3, you need to learn how to what? To inspire people. No? To inspire people. Mga kapatid, nakita ng mga tao yung init, yung passion ni Nehemiah para ibalik at itayo muli ang muog ng Jerusalem. 140 years. Pinabayaan nila yung walls na sira. At marami sa kanila, kung hindi, lahat sila nag-isip, wala na, hindi na pwedeng itayo to. Imposible na to. Pero dahil sa isang ordinaryong tao who cared the most, na-inspire sila. At anong ang isang proyekto na dapat taon bago gawin, na itayo nila ng ilang araw? 52 days. Mga kapatid, bilang isang church, balikan nga natin, ano bang ating mission bilang ICAN? What is our vision ba? Basa, no? Nakasulat yan. Our vision is what? To lead people to become fully devoted followers of Christ. Ano ibig sabihin ng fully devoted? Meaning lahat ng purposes ni God, yung 5 purposes sa purpose-driven life, ay tinutupad nila sa buhay niyan. No? Yan ang mission natin. Ang mission po natin, 15 years na tayo halos dito. Hindi natin pinag-uusapan saan tayo makabili ng lupa para magtayo ng gusali. Hindi yan ang mission natin, makapagtayo ng isang gusali na pwede nating ipagyabang sa ibang mga iglesia, mga ibang Hindi po. Ang mission natin is what? To lead people to become devoted followers of Jesus Christ. To lead people to follow Christ. No? How do we do this? Paano natin to gawin? Sinabi natin, simple lang ang tinuro ng Diyos. Number 1, bring them in. Kaya tayo merong mga outreach work, no? Mga pa-seminar dito at doon, mga free medical dental, para makilala nilang ICAT, pumasok sila. Once we bring them in, what do? We build them up with the Word of God. Kaya tayo may small groups. Kayong mga hindi pa nag-i-small group, mag-active sa small group. Kasi kung meron tayong maimbitahan na malapit kapitbahay mo, paano natin ma-build up kung walang small group sa lugar ninyo? You see, we need to build these people up. And number 3, we train them. That's why may mga classes po tayo. 1, 2, 3, 4, 01. These are designed to train people. And once they are trained, what do? We send them out to do missions. No? And when we do that, we lead and help people become fully devoted followers of Christ. Right? Anong sabi natin dito sa ICA? Gagawin natin ang lahat ng pwedeng gawin to reach people who do not know God. We are going to raise up leaders. Because the church is all about people. It's never about the building. It's about equipping, empowering, and deploying people to work for the Lord and His kingdom, and therefore give glory and honor to God. So mga kapatid, in the end, it's your choice. Pwede po kayong mamuhay para sa mga material na bagay sa mundong ito. You can live for things that do not last and will not last. Hanggang sa huling hininga ninyo, mapupuspos kayo ng pagsisisi. That you live for material things that do not matter for eternity. Pero kung kayo ay naniniwala na ang Diyos ay may layunin kung bakit niya pinadala si Jesus at namatay sa krus, at yan ay hindi para ikaw lang ay maligtas at makakilala, kundi magamit ka para marami pang mga tao sa iyong mundo ang makakilala sa Panginoon at maligtas. If you believe that,
God's purpose is to use you, fill you with His Spirit, so that you become a new person. Maging isang bagong nilalang na hindi ka na lang sarili mo at gusto mo ang iniisip mo, kundi isipin mo yung mga kaluluwang wala pa sa Panginoon. You become other-centered, other-serving, and honoring God. So, I encourage you, then live for God. Get out of yourself. Tingnan mo yung burden mo and turn it into a ministry. At yung mga bagay na sa tingin mo hindi mo kayang gawin, you will be amazed. God will use you. And you will live a life na walang pagsisisi in the end. No? Sapagkat when you stand before your Creator, the God who made you, ang maririnig mong salita sa Kanya, well done, you good and faithful servant. God wants to use you. He can use you. So mga kapatid, dito sa ICA, sama-sama po tayo. Sa mga darating na buwan na taon, right? Let's build and raise up more campuses where people can gather to worship God, since gamitin natin ang technology, ang internet, ang online, ang streaming. Let's distribute not just hundreds and thousands, but tens and thousands of Bibles. Let's take care of people in our communities. And let's do this. Gawin po natin lahat ito, not because we're the best or I'm the best. Let's do this because we care the most. Let's bow our heads to pray. God, I pray that your Spirit would speak to us. Speak to us, your people. That we would become a people who will get outside of ourselves and into the flow of what you want to do in our world. God, I pray that we would become a church who would care the most. That we would give our lives to what honors your name, Lord. That you would take what is our misery and turn it into our ministry. Lord, I pray that we would live according to how you see us. That we would truly understand that because Jesus is in us and His Spirit is in us, all things are possible. Lord, I pray that we would have faith not in our own abilities, but in your ability. God, in your calling and in your power, I also pray that you would raise up leaders here in our church, Lord. Leaders who would inspire, leaders who would encourage, leaders who would equip, leaders who would lead and change your world for your glory in Christ's name. Continue to bow your heads. Just close your eyes. Siguro mga kapatid, matagal na kayong nag-church, and yet you still feel that you really haven't given your life, your full trust to the Lord Jesus Christ. And so ngayon, you want to be used by God, pero sa tingin mo meron pang hadlang. The Bible says that we are all sinners, and because of this sin nature, we are separated from God. That's why we cannot get out of ourselves and become the leaders that God wants us to be. But today, gusto mong sabihin, God, please use me. I want you to use me, God. Become a world changer. If that is you, then I invite you to say this prayer. Pray this prayer with me. Just say it. And everybody, you can join me as well. Just say, Heavenly Father, save me from my sins. Forgive me. Make me new. Jesus, I believe you came. You died for my sins. And you rose again so I could live for you. Fill me now with your Spirit so I could live for you the rest of my life. So that I could love people like you love me. And I could lead them to know and live for you. In Jesus' name I pray. Everybody say, Amen. Let's offer a clap of praise to God. The God who changes lives and changes worlds.